is informed how I built a relationship with Salim. Himala is also a family affair for me. Vince De Jesus first cast my sister in the concert version in PETA. Si Kalila Aguilos po ay gumanap bilang Ninia. And now, even my husband is part of the cast, Raymond Domingo. We were part of the cast in 2018. And it is such a blessing to work with the people you love. And ngayon, dumagdag na po yung mga mahal namin. Nandito na si Pepe, si Donna, marami. This is a family of Himalove. So, love is the greatest miracle. So, maraming salamat. Ricky Lee, Vince, Pepe, salamat. Tinitignan ako ni Direk Pepe, Aisel. Kailangan may kwento yung miracle mo. Okay. Marami akong miracle sa buhay. Parang araw-araw may miracle ang nangyayari sa akin. So dito sa Himalag, syempre ang unang-una kong pasasalamatan si Sir Vince. Kasi kung Sir Vince, kung naalala mo, cast party po yun ng Rock of Ages. Tapos binulungan niya ako. Gate crush ako. Oo, sabi niya, alam mo ba di ka mag-Elsa? Sabi niya, sino pang Elsa yun? Sa Himalag. Sir, syempre ang takot ko dahil napanood ko po yung concert version ng Himala na talagang, totoo po ba? Kaya ko po ba yun? Pero ang tiwala po ni Sir at ng staging ng 2018-2019 hanggang dito po ka na Direk Pepe kay Sir Ricky. Maraming salamat po. Nag-recruit na pala ako. Nag-recruit po kayo, hindi nyo namamalayan, Sir. So yun yung una kong Himala na gusto kong bahagi. Pangalawa, ang himala ko sa buhay na lagi kong ikinakwento sa mapakilala o hindi ay mirakulo ng pagpapagaling ng Panginoon sa aking pamilya. Very close, kaya very close at napakalapit ni Elsa sa puso ko. Dahil una, meron akong kapatid who was 21 years old then. Isa na siyang cancer survivor. So siya po ay pinagaling ni Lord from stage 2 lymphoma. Pero towards the 6th month of our chemotherapy, inatake naman sa puso yung 19-year-old brother ko. And ito po yung case ng myocarditis. Yung time na to, very rare ang myocarditis. Dumami ang myocarditis after pandemic eh. So ang myocarditis, ito yung pinatitigil yung muscles ng heart mo mag-pump. So kung ang beats per minute natin ay 80 to 100, sa kanya naging 20 beats per minute. So sabi sa akin ng doktor, nanganganib na talaga siya. Nanganganib na siya. So ako noon, nadala ko siya sa ospital kasama ng nanay ko, nakapaa. Tapos nakita ko ang nanay ko, namumutla, high blood din ang nanay ko. Sabi ko, ma, diyan ka, kukuha ko ng gamot mo, kukuha ko chinelas, kukuha ko ATM, babalik ako. Pagbalik ko sa ER, naiyak na ang mami. Sabi ko, ma, bakit? Pinapirma na ako ng waiver. Sabi ko, ma, hindi. Talagang nung panahon na yun, yung confidence ko kay Lord, yun lang talaga ang kinapitan namin, ma, hindi. Mabubuhay si Aaron. His name is Aaron. And then, noon po, aktibong Kristiyano ako. And out loud, I prayed over him, dito sa puso niya. And in the mighty name of Jesus, you are healed. Wala po siyang malay noon. Oo, kasi, ano nga bang tawag nyo sa ganun? Different, yeah. So in the mighty name of Jesus, ang kagalingan ng Panginoon mula ulo hanggang paa, dumadaloy ang tubo ng Panginoon sa iyo. And right there and then, I witnessed miracle. Bumuka po ang kanyang mata. And then, ang mami tumigil sa pag-iyak. Shinare ko sa churchmate ko, sabi ko, uy, alam mo ba, naka-witness ako ng miracle. Sabi niya, yung tawag sa akin, ikaw, nagpagaling ka. Sabi ko, hindi ako nagpagaling. Ang Panginoon ay nagpagaling. Kaya po, totoong may miracle. Kaya si Elsa, naniniwala sa miracle yan. Naniniwala po ako sa miracle. At itong Himala, again, miracle to na dumating sa amin lahat. Kami, iba-iba ang phase ng iba-iba yung eras ng aming life. But then, pinagbuklod-buklod po kami muli ng Himala film na ito para ibahagi sa inyo kung ano talaga ang tunay na Himala. At meron pong Himala sa December 25. Yes! Dahil naghimala siya at ang
galing na din maghimala in terms of segue. Same. I thank you. Oo. Kaya naman pala perfect casting kasi nga pag humipo ka ay nakakapagpagaling ka. Ayan. Ako, itong mga himalang po ito, ako naman po, mag-share po ako ng himala kasi bakit? Hindi naman ako part ng cast. Hindi. Hindi, ang gusto ko lang sabihin ay dahil sinabi ni Kaki and I also share what she said about casting as a theater actor, casting all these theater actors sa isang movie about miracles and about family and about community. Ang laki pong bagay sa aming mga parte ng actor. And what you can see on stage is the creme de la creme of Philippine theater. Kaya napakalaki pong bagay nun. Gusto ko lang din yung sabihin kasi ako naman, ang dream role ko talaga sa Himala, yung Ninya talaga. Oo. Yung Ninya talaga. Oo. So may plano na talaga ako niyan. Hindi. Pero ano kasi po, saksi po ako dun sa journey din ni Kaki kasi isa ko sa mga nasabihan niya ng, Ma'am, ano pa bang gusto nila? Nakakailan na akong punta. So, yun po. Ay, sana po ay mahanap din natin sa ating mga sarili kung ano-ano yung mga himalang yun. Ngayong araw na ito sa ating pagising, sa ating pagbangon, ang mga himalang yun. And syempre, yung pinakatahimik po na hindi pa natin napapakinggan, may tanong ako sa iyo ito advance talaga to eh. Pero yes, Sir Vince, if there's anything that you like to say, our musical composer and director. Obviously, no, since 2003, may mga projects tayong hinahabol, ipaglalaban namin. Pero hindi naman sa ito lumapag lang talaga sa lap ko na tumawag si the late Soxy Topacio, mother ko sa PETA. Gusto mo mag-direct, mag-MD ng kasi si Ricky gagawin yung ganito. Si Ricky gagawin ng Tanghalang Pilipino. So sabi ko, sino ba naman ang baliw na ito tatanggapin? Tapos nagkariran, tapos yung cast pa namin na, di ba? May friends, si Elise, si Dulce, si May Bayot. So, tapos nag-rerun, nagka-concert. Kami nag-offer lang. Tapos, noong 2013 nagka-concert, sabi ko, ito na yan. Baka ito na. Kasi 10 years na eh. Tapos biglang, andyan si Tov de Venecia and Mindworks and Sandbox Collective. Sabi ko, uy, may pumakil ah. Tapang nito ah. Tapos narilang ulit. Tapos sabi ko, ito na to. Sabi ko, tumawag si Derek Pepe. Wala. I mean, sabi ko, if it's not a miracle, what would you call it? Diba? I mean, lumalapit lang siya ng lumalapit. So, I guess the energy, the family, the love. Kasi mahal namin talaga, ang kulit ng thread namin kung alam niyo lang. That is the miracle. I mean, that we're still together and talagang nanganganak siya. Nabubuntis at nanganganak siya in many ways. So, the whole production, this film is a miracle for us. At natanggap pa kami sa film fest, diba? Parang, ano pa, diba? Hello, thank you Lord. Yes, Sir Vince, since ikaw po ay nagsasalita na ngayon, that may himala. Yes. Hindi, because we're talking about miracles and I have to say, being a fan of Himala, your music in Himala is one of the most miraculous things, I think. So, ang tanong ko, wow, pasensya na po sa magtatanong, pero importante po kasing maibulalas yung itong question na to. Like, in terms of your music, narinig ko po kasi na there's something that changed in the music. So ano po yung naging decision noon musically and how did you come up with that decision na biglang bigyan ng bagong tunog yung Himala? If something has changed within me. Yes, something is not the same. Originally, piano talaga to nung sa play. And then may ambition kami na gawin natin orchestra pero so, and then nung maging film, sabi ko, hindi magta-translate ang piano sa film. It's, sa play pwede kasi na-confine kang gano'n. So, sinabi ko kayo, gusto mo gawin natin rock? So, at dream din ni Sir Ricky, nalaman ko lang sa isang interview na gusto niya gumawa ng rock opera. So, doon na kami pumunta. At saka bagay siya sa set, napakagandang set namin ni Erickson. Bagay siya sa buong grit, sa costume, sa lahat, sa color. So, parang natural lang na maging rock siya.
rock opera, rock musical. Tapos, with a twist, hindi yung, pero yung musicality is very rock and gritty and maangas. Yan. Alright, thank you. At isa yon sa ating aabangan kapag pinanood natin ang Isang Himala sa December 25. Ayan, so bago po tayo magpatuloy sa ating Q&A because we still have a few questions from our press. Yes po, sorry, kasi ang haba pala. Oo nga. Actually, may follow-up question ako kay Aizel. Kasi we all know na ang mga entries this year, ang lalaking mga... Isa talaga, big stars like Ate V, Bossing Ganda, Prillo, ang dami. So, sa tingin mo, hello, ayan, naghihibala yung mic. Anong edge ng Isang Himala para dapat panoorin ng mga moviegoers? I think we have something new to offer. Being the only musical among the 10 entries. May cultural and historical significance po ang Isang Himala dahil base ito sa classic film ng ating national artist. At ano ang chance ito sa box office? Nangangarap kami na sana talaga kung panoorin ng marami. Actually, tangkilikin natin lahat. Pero yun ang baon namin. I think we stand out dahil kami ang katangi-tanging musical. At we have Direk Pepe na naminuno ng napakagandang pelikula namin. And syempre si Sir Ricky and the music of Sir Vince De Jesus. Plus, nabanggit din ng Fee, sasama ko na yung sarili ko. Kasama ko po ang pinakamagagaling na aktor sa teatro dito sa ating bansa. Sana po makita natin lahat yun. Pero personally ba, ikaw na pe-pressure ka? May pressure sa'yo? Na since first time mo rin, di ba, to join the MMFF? Mas gusto kong gamitin yung salitang excited. Mas excited po ako. Kasi ang hirap isipin ng pressure, nakakatakot yung word na pressure eh. Diba? But I just know and feel that we all enjoyed the process. We all enjoyed the filming of Isang Himala. Kung ano man ang outcome nito, alam ko we all did our best. At alam kong meron kaming mensaheng dala-dala para sa ating manonood. And dun namin gustong hugutin yung aming joy and excitement more than the pressure. Okay, thank you and good luck. Okay, maraming salamat po. Ayan, so sa buong pelikula po, lagi niyo pong maririnig yung Elsa Loves You. Dahil po si Elsa ay punong-puno ng pagmamahal. At hindi lamang naman po si Elsa ang kaya magbigay ng pagmamahal. Kaya, Aizel, kung pwede kitang tawagin. Kahit wala yung mic. Hindi ka dito. Huwag kang nagde-decide. Hindi ka dito. Nagde-decide ka naman eh. Basta. Ayan. Siyempre, kailangan nating may masaksihan na isang mensahe para sa'yo. Kung galing siya sa Birhen, hindi natin alam. So, yes. Let's go. Nandito lang naman ako para i-congratulate ka dito sa iyong MMFF entry na Isang Himala. Grabe, pang MMFF ka na ngayon. Well, alam mo naman that I am always here to support you and I am very, very, very proud of you sa lahat ng achievements mo. Hindi lang sa work, hindi lang sa career mo, pati sa buhay mo, lahat-lahat. And always remember that I am here for you anytime. Tawag ka lang, basta kaya ko, I'm always here for you. Again, congratulations at I can't wait to see you on the big screen. Wow! So, sino yan? Nakita mo papanood? Again, congratulations and I am very, 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 very proud of you. I love you, Te. God bless!
Creation Studios para sa isang napakagandang handog para sa Metro Manila Film Festival 2024. Pinapati ko ang aming mahal na si Hazel, all the best, at sa lahat po ng bumubuo ng himala, sa cast, sa production, pinapati ko po kayo. Hello, Jared Napoles po ito, and good day sa inyong lahat. I would like to congratulate, of course, ang nag-iisang Hazel Santos sa buhay namin mula sa teatro hanggang sa telebisyon. Ngayon, sa sinihan, mapapanood natin ang isa sa pinaka minamahal naming musical actress sa industriya. Hazel Santos is doing Elsa, an iconic role for Isang Himala, the musical. Yan po ay papalabas sa MMFF ngayong 2024. Of course, personally, coming from a musical actor, sa amin ni Kim, na musical actress, we are very excited, unang-una sa lahat. We get to showcase the Philippine theater talents sa cinema at sa movie. At this is gonna be a great example of how an ensemble work for a certain project. So congratulations sa lahat. And Hazel, ano pa nga ba, you're destined to do this. Congratulations and more power to all of you. Panoorin na natin yan. Excited na ako mapanood dyan. Actually, ipalabas nyo na ngayon. See you guys soon. Thank you, Hazel, and congratulations to the team. Hi, Hazel. Just wanted to congratulate you for Himala. Alam mo, napanood ko yung movie na yan ng bata ko. Tapos, nabalitaan yung ginawang musical, tapos ikaw yung gumanap. Parang sobra akong na-proud. Tapos ngayon ginawa nila ulit na pelikula. So I just wanted to congratulate you for that. Alam ko na pinagtrabahuan mo talaga ito ng bongga-bongga. At talaga namang napakagaling mo bilang isang singer at bilang isang actress. Ayan. But more than that, I think mas proud ako na isa kang nanay na katulad ko. And that importante sa iyo ang pamilya mo at kung paano palakihin ang iyong mga anak. So, again, I just wanted to congratulate you. God bless you. And sana mas marami mong project na ganito kagaganda na makuha mo. Actually, alam ko naman marami pang project na dadating sa buhay mo. Pero, yun na nga. Ang mas importante na sa career natin ay ang pagiging nanay at pagiging asawa. So, congratulations. Love you. Yay! Hazel, happy birthday. Charot. Charot lang, Hazel. But Wala naman po nagsabi, birthday ko pala ito. Salamat po. yeah, so gusto lang namin makakuha ng your short message doon sa para doon sa video na inihanda ng Creation for You. Salamat naman. Nahiya po ako. Hindi ko po talaga birthday, pero parang birthday ko. Thank you. Ayan. Thank you very much. Dahil nga maraming nagmamahal sa'yo at yung mga nakasama mo from so many productions, mga nanay-nanayan, mentor sa theater in your life ay nagbigay ng mensahe sa'yo. Salamat din po. Maraming salamat. Yes. So at this point, I would like to call on our cast to please come up on stage. Oh, okay. I'm very sorry, sir. I'm very sorry, sir. Okay, let's have one more question. Our last question for... Yes, yes po, yes po. Please, please. Actually, first ko kay Hazel. Hi. Anong kaibahan ng Elsa mo sa Elsa ni Nora? At saka anong kaibahan ng Elsa mo sa musical, sa Elsa mo dito sa musical? Babalik po ako sa faithfulness sa script. Yeah. Kasi kung ang iisipin ko ay kung paano ba pinerform ni Miss Nora, tapos ikukumpara ko kung paano ko rin ba ito gagawin, gagayahin ko ba siya o iibahin. Tingin ko po hindi maganda as an actor na yun ang pagbasihan ko kung ano yung gawa ng nauna sa'yo. Kaya lagi kong sinasabi, balikan ang script, balikan ang karakter,
balikan ang mga ka-eksena mo, ang komunidad mo, dahil yun ang bubuo ng kwento. Doon mas makikita ng viewers kung sino talaga si Elsa. Kung ano po ang kaibahan sa musikal at dito sa pelikula. Nung musikal kasi, wala po kaming mga lapel mics noon, boom mic lang. So, ang aming, we were asked to sing na parang hanggat marinig po ng taong nagbayad doon sa pinakadulo, di ba? Ngayon, entering the film, tinanong po namin kaagad si Direk Pepe, coming from theater na medyo, alam mo po, medyo malaki ang mga mata namin. Pag nagagalit, nakaproject ang singing. Sabi ko, paano po, Direk? Nako-conscious kami dito sa camera. Sabi ni Direk, sino ba ang kausap mo? Sisigaw mo ba ang kausap mo pag nagka-eksena kayo? Hindi. So, you stick to your truth. You stick to the story, the message that you're relaying and you're singing. So, yeah, yun po. Thank you. Yung second question ko kay Pepe. Pepe, can you talk about the weeks leading to MMFF? Yung ba naguhulaan na yung mga tao kung ano yung papasok sa top 3, kung ano yung bottom 3. Kasi I remember last year, hindi naman ganun ka-popular yung Gombursa. And then suddenly, and deservedly, andun siya. So, can you talk about that? You being a director, na gumagawa ng films na hindi ganun ka, I don't know the term things. Ano po yung term? Expected. Well, last year na honestly, nagulat po kami kasi nung lumabas po yung Gombursa, we would hear the same sort of feedback. Ako yung mga lead stars nyo hindi box office, quote-unquote. Ako yung genre nyo, historical, wala masyadong nanonood. And so, nung nagsimula po yung MMFF last year, kami po yung hindi masyadong ni-expect na sa bottom of the number of cinemas. Pero nakita po namin, kahit na ganun, ay yung first few days po namin, ang dami pong nanood, nag-spread po yung word of mouth. And it showed us na I think ang audience po ng MMFF are looking for different kinds of films and powerful stories. Na, kasi tayo po, pag in-audience, nanonood po tayo ng iba't ibang sine galing sa Korea or other countries, di naman po talaga natin kilala yung mga artista. Pero nanonood po tayo kasi gusto po natin yung story. Dahil naantig ang puso natin, natatawa tayo, naiyak tayo. It's all about the emotion. So I think yun po it's napakalaki karakaran po na maging parte ng MMFF. Growing up, isa sa pangarap ko po talaga na makasama sa MMFF. Kasi ito po yung time ng buong taon na nanonood tayo bilang Pilipino ng mga gawa natin as Filipinos. So napakalaking karangalan po, and I think for me, na-excite ako kasi ang ganda po ng lineup ng mga pelikula this year. And kami po, we're coming in with as a very, very powerful story as written by Sir Ricky, and very powerful performances by our cast. So yun po, yan ang baon po namin, and we're really hoping that people would respond, and not only that, na matulungan po rin kami nila, at matutulong po sila na to help spread the word about our film. So tingin mo, talagang may chance din na mag-Gombursa ang Himala at mag-back-to-back Best Director? Sa akin po, it's yung experience ko po nung pinanood ko yung Himala, nung pinanood ko po yung play na talagang naantig ang puso ko, and it was the most powerful experience that I've ever had emotionally. Yun po, yung focus ko na may-share, may bigay yan sa mga manonood. Diyan po. Can I also say something? I was also an audience for Himala, and I was moved by it. And I've been moved by so many Filipino films in the past years. We should never underestimate our audience. If we have a story that we feel we should tell, kung kailangan siyang ikwento natin. That's why thank you to our producers. And of course, kumakaya po sila.
tumataya po tayo as movie press na ikalat ito dahil these are important stories to tell. Kung hindi natin ikwento, walang makikinig. So let's take the risk. Let's keep taking those risks. It may not pay off, but to those who created, yung nagawa mo lang trabaho at nagawa mo ng tama, sapat na yun eh. Box office is not a basis for one's happiness or one's joy. It's not. It's a big part, of course. But it's not even about returns. It's having an audience na naabot mo yung audience with your story. Yun ang importante. If they don't hear this message now, they will get the chance again because brave people will do it. Sino ba namang mag-aakala? Yung Himala noong 1980s hanggang ngayon, ikikwento pa rin ng paulit-ulit. Sinong mag-aakala? That's not just because of the creatives, it's also because we do have an intelligent audience. So, let's keep making art, great art. Yun lang po. Yung Himala nang pinalabas sa mga 34, hindi rin naman siya ganun ka-box office. But after a while, bigla siyang magkatalang nag-number 1 siya at that time. Sinasanay kami ng iba natin na biyado kayo, walang artista, musical, and so on so forth. But I think, mas magandang lumaban kung maliit ka, kasi lalaban ka na malaki ka na sigurado kang mananalo. Pero kung maliit ka lang, underdog ka, at lumaban ka, mas tinawatalo ka, malaki ka pa rin. Kung nanalo ka, mas malaki ka. And yung sinabi ni Between, bakit papanoorin yung Himala? Yeah, just a mere fact na hanggang ngayon, paulit-ulit siyang pinapanood, nire-revive, nire-restore, nire-request pa rin siya sa foreign film festivals up to now. After na-restore yung pelikula, sabi na sa pelikula, isa sa pinakamadalas sa request abroad, Himala pa rin. So just a mere fact na paulit-ulit siyang nabubuhay in different forms, ibig sabihin, it's an experience that's worth re-experiencing. And that's what we want to offer now, a re-experiencing of Himala. Kung naisip ko yung term na gusto ko gamitin, it's not pandering. Yung mga works mo, it's not pandering. You give us what we need to watch, not just what we want. Thank you. Okay. Maraming salamat po, Sir Jojo. At maraming salamat po sa ating cast. Kaya naman po, sinabi po nila na kailangan po natin ng tulong. Kailangan po natin ng tulong at kayo po makakatulong sa atin para i-spread the word, the good word about isang Himala. Dahil ito po ay isang kwento na kailangan natin ikwento katulad ng sabi ni Ate Bito. Ito po yung mga kwento na kailangan mas marami pang makaalam. At kayo po ang makakatulong para po mag-number 1 at mas marami pang makapanood at maka-experience at maka-re-experience ng isang Himala. Kaya naman po, please, don't forget to use our official hashtags, hashtag Isang Himala and hashtag Isang Himala MMFF 2024 and hashtag Isang Himala Grand Launch. Maraming salamat sa ating cast. Isa pong masigabong palakpakan para sa ating cast. Maraming salamat po sa inyong lahat. And at this point, may I call on the ensemble, the rest of the cast of Isang Himala. Ang pelikulang aantig sa puso nating lahat this December 25. Parte ng 50th Metro Manila Film Festival. So this is a time for a photo op with everybody. Ayan po, dito po tayo ulit sa unahan.